Mga kababayan, grabe, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa makikita natin ngayon. Gumawa po tayo ng isang panibagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Maynila, dating sentro ng pagbabago. Ngayon binahana ng basura Dapat po bigyan ng aksyon to. at hindi ito chismis. Official report ito. Isinailalim ni Manila Mayor Isko Moreno sa state of health emergency ang lungsod dahil sa lumalalang problema sa basura. Utang ng Maynila, halos 950 milyon sa garbage contractors. Teka lang 950 milyon? Paano tayo napunta rito? May malungkot po tayong natanggap na balita o sulat. Ang bayaring kakaharapin natin ay tumataginting na 950 million pesos. This reaction video is for commentary and educational purposes only. All third-party content belongs to its rightful owners and is used under fair use. No copyright infringement intended. Okay, rewind muna tayo. Si Hani Lacuna, anak ng dating Vice Mayor na si Danny Lacuna, doktor, public servant. Alam natin matagal na siyang nasa serbisyo at bilang Vice Mayor ni Isko, siya yung lagi nating nakikita sa likod ng bawat announcement. Nung si Isko tumakbo sa pagkapresidente, sa kanya niya iniwan ang Maynila. Malinaw yung mensahe, ipagpatuloy mo ang reforma. Pero ginawa ba niya? Si Mang Rene, 2 araw nang hindi makapaglatag ng panindang ulam. Nasa tapat kasi mismo nila ang mga basura. Nangangamoy. Sino man makakain pag mabaho po, di ba? Nanalo si Hani bilang unang babaeng mayor ng lungsod. Angat sa boto. Buo ang tiwala ng publiko. Sabi niya, ipagpapatuloy niya ang kalinisan, kaayusan at kaunlaran. Pero ang tanong, ilang buwan mula nang manalo siya, nahagilap ba natin siya? Yun na nga po ang ating pong panawagan sa ating pong mga kababayan na sana habang hindi po dumadaan ang nangongolekta ng basura ay wag muna po nilang ilalabas. Tangan nga lamang po, hindi rin naman po natin sila masisi kung marami na po silang basura sa loob ng kanilang mga tahanan. Opo. Kaya nga po, siguro sa kagustuhan nila na makolekta agad sa mga kalye po nila, inilagay yung ating po mga basura. Ako na po nanghingi ng paumanhin sa naganap na problema sa ating basura, sa ating po mga kababayan. Sisikapin po namin na sa linggong ito ay matatapos po natin lahat po ng paghahakot natin sa ating mga natirang basura at babalik na po tayo sa ating pong regular na paghahakot. Alam mo yung pakiramdam na biglang naglaho ang presence ng mayor? Ganon. Kakasakit na ako ng ubo, di na ako makahinga. Kung hindi kami magtinda, paano naman ang hanap buhay namin? Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. Yung asawa ko nahihilo na sa amoy. Ito na ang pinakamabigat. Ayon mismo sa ulat ng Commission on Audit, 950 million na ang utang ng lungsod sa mga garbage contractors. Isipin mo to, mga truck ng basura hindi na umaandar, yung mga basurero walang sahod, at tayo binabahana ng dumi sa bawat kanto ng Maynila. Sa Baseco, sa Tondo, sa Recto, amoy bulok na pagkain at imburnal. Dati, may daily clearing. Ngayon, may daily na rin na pag-iimbak ng basura sa kalye. Ayan, narinig niyo, kalusugan, kalinisan, kaunlaran. Pero ang nakikita natin, kaguluhan, kabahuan, katahimikan. Yorme cleared all that. 1 taon lang. Balik tayo sa dati. Parang binura lang lahat ng effort. Alam mo kung anong pinakanakakatakot sa lahat? Hindi yung amoy ng basura, kundi yung amoy ng kapabayaan. Tahimik na leader sa gitna ng krisis. Tahimik sa mga utang. Tahimik sa aksyon. Tahimik sa mga responsibilidad. Kaya ba tahimik? Dahil wala talagang ginagawa o ayaw lang mapuna? Hindi natin kailangan ng mayor na magaling lang sa pa-picture. Kailangan natin ng mayor na present. May malasakit, may direksyon. Mga kababayan, ang Maynila ay sentro ng Pilipinas.
Hindi ito dapat ginagawang eksperimento ng katahimikan. Kung isa ka sa mga nadismaya, napikon at nalungkot sa sitwasyon ng lungsod, panahon na para magtanong, maningil at piliin ulit ang dating nagmamalasakit sa lungsod ng Maynila na si Yorme Isko. Kung gusto mo ng ganitong klaseng totoo at prangkang usapan, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dito, hindi kami tahimik. Dito, sinisigaw namin ang katotohanan para sa ating mga kababayan.